Huling araw na para sa mga dayuhang POGO workers na umalis ng bansa kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagban sa operasyon ng POGO sa Pilipinas. Wala ng extension ang deadline para sa mga ito ayon sa Bureau of Immigration o BI. Nakaalis na sa bansa ang karamihan sa mga foreigner na legal na nagtatrabaho bilang POGO workers kaya tuloy-tuloy ang naging paghikayat ng ahensya na sundin ang bagong polisiya. At kung nais pa rin nila na makapagtrabaho sa bansa, maaaring mag-apply ng naaayon na visa para dito. Base sa datos ng BI, mula sa 33,000, nasa 26,000 hanggang 28,000 na lang ang nakapag-downgrade ng kanilang visa. Habang sa mga mananatili sa Pilipinas, lagpas sa deadline, maaari na ang mga itong mapadeport. Sa pagpasok ng bagong taon, nakatuon na ang BI para habulin ang mga foreign nationals na kabilang sa maliliit na operasyon ng POGO sa bansa. Nilinaw ng Department of Budget and Management o DBM na hindi makakaapekto ang mga vinito ng mga proyekto kasabay ng national budget na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa taong 2025. Ayon kay DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, nakasaad sa National Expenditure Program na mismong mga ahensya ang nagsabi na hindi pa handa para sa implementasyon ang mga vinito na proyekto, partikular na sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Paliwanag ni Libiran, dumaan ito sa masusim pag-aaral kasama ang mga implementing agency para matiyak na tama ang paglalaanan ng pondo para sa susunod na taon. Maliban sa mga vinito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinaliwanag rin ni Libiran ang ilang programa gaya ng AKAP mula sa DSWD na inilagay sa conditional implementation. Ito anya ay para matiyak na mapapakinabangan ito ng mga tunay na nangangailangan nating mga kababayan at hindi magamit sa ibang propaganda sa politika. Ayon sa DBM, nananatiling prioridad na tututukan ng National Budget 2025 ang sektor ng edukasyon, infrastruktura, social services, kalusugan at agrikultura. Ito pong mga binito kasi na items, karamihan po dito ay hindi kasama doon sa proposed President's Budget, yung tinatawag po natin na National Expenditure Program, kung saan nakalagay yung mga proposed projects, infrastructure projects ng mismong mga implementing agencies like DPWH or MMDA. Ngayon, binusisi po kung ano yung mga projects na yon na hindi naman kasama doon sa NEP, tiningnan kung alin doon yung mga implementation ready, alin yung mga hindi pa talaga may implement, alin yung mga ambiguous. So yung mga lumabas na hindi pa talaga implementation ready or ambiguous projects, yun po yung tinanggal.